Masayang balita mga Ophirians, may katuparan sa prophecy na nagaganap ngayon sa Pilipinas. Isisingit po natin ito dahil ito po yung inaabangan natin. Mark the day, October 2, 2019. Update po ito ng Two Witnesses series. Ngunit bago natin ibigayan, alisin lang muna natin ang isang malaking sagabal para maintindihan itong topic. Mayroon kasing nagpapakalat na ang China o kaya Russia daw ang magpapasimula ng New World Order. Yan ay isang malaking panlilinlang. Gusto nyo po bang malaman kung sino ang totoong nagtatag ng New World Order? Yung mga nanonood sa atin dyan sa Amerika, kumuha po kayo ng $1 bill. Makikita nyo po doon ang trademark ng New World Order. Novus Ordo Seclorum. Novus means new. Ordo is order. Sino ngayon ang New World Order na umaalipin sa lahat ng bansa sa buong mundo? Simple lang, di ba? Hindi yon si China at hindi rin si Russia. Sino ang pasimuno ng Novus Ordo? Si Amerika. Sa nakaraang videos, napatunayan na natin ang mga tao ng Amerika ay 85% Europeans. At napatunayan na rin nating ang New York City ay itinayo sa pamamagitan ng slavery. Yan po ay produkto ng New World Order. Sino ang sumusuporta sa Novus Ordo na yan? Nariyan ang European Union kung saan kasapi ang Portugal, Spain at Rome. Yan ang mga great colonizers na umabot hanggang sa Pilipinas. Nariyan din ang NATO na binubuo din ng mga Europeans plus ang Amerika at Canada. Ipapaliwanag natin yan ng detalyado pagdating natin sa Daniel and Revelation series. Binanggit lang po natin dito para alisin ang sagabal na humahadlang sa pangunawa ng karamihan. Ipinapayo namin na panoorin muna ang Crispin at Basilio videos at ang Two Witnesses videos. Naroon po ang detalye kung paano natin nakilala ang Two Witnesses. Hindi na po natin ididetalye dito para hindi po tayo paulit-ulit. Ngayon, sino ba ang kumakalaban dito sa European Union at sa NATO? Russia at China, wala na pong iba. Hindi po ba kayo nagtataka bakit tambak ang mga articles at propaganda sa media laban sa Russia at China? Look at the mainstream media. Highlighted ang negatives tungkol sa dalawang bansa habang hindi nila binabanggit ang kabutihan. Lahat ng bansa ay sunod-sunuran at halos sambahin ang kapangyarihan ng Novus Ordo maliban sa China at Russia. Para maintindihan kung ano itong katuparan ng prophecy sa Pilipinas na sinasabi natin, kilalanin muna natin ang totoong Russia. Mahabang history po yan. Ngunit kukunin lang natin ang pinaka-importante na magpapakita kung ano ang ginawa nila sa sangkatauhan.
Yan ang hindi sa inyo ipinapakita ng Western media at popular history books. Para naman hindi sabihin ng sino man na propaganda ang sinasabi natin, gagamit po kami ng material na galing na rin mismo sa Amerika. Let us quote the Washington Post. Ang contents naman ng Washington Post ay hango sa memoirs of the late President Eisenhower. Maaari nyo pong i-post ang video kung nais ninyong basahin ang screenshots. Sabi ng Washington Post headline, huwag daw kalilimutan kung paanong iniligtas ng Russia ang buong mundo mula kay Hitler. Ilang buhay ang isinakripisyo ng Russia para pigilan si Hitler? 5 million soldiers and 14 million civilians. Nawasak din ang Moscow. Kung hindi sa mga Russians na ito, sasakupin ni Hitler ang buong mundo. Lahat ng inferior race na hindi blue ang kulay ng mata ay gusto niyang patayin. Mga puti lang with blue eyes ang ititira. Kasama ba ang mga Pilipino sa mga buburahing lahi? Yes. Ibig sabihin, ang mga Russians ay mga hero na hindi kinilala ng mundo. Ang mapait at malagim na nakaraan ng mga Russians laban sa Nazi Germany ay tahimik nilang ginugunita taon-taon na hindi man lang ipinapakita ng Western media. Sa kasalukuyan, may bahagi ng lupain ng Russia ang pasok sa Europe. Ngunit ang Russia ay hindi member ng European Union ayon sa 2019 na listahan. Kapansin-pansin din na ang Orthodox Church ng Russia ay humiwalay din sa Roman Catholic Church ng Europe. Teka lang, Ofirian, di ba member ng NATO ang Russia? Yes. Pumasok si President Putin sa NATO noong panahon ni Bill Clinton year 2000. Marahil, nag-iisip kayo bakit pumasok ang Russia sa NATO? Sa palagay namin, sapat na ang background ni President Putin para sagutin ang tanong na yan. Isa po siyang former KGB Foreign Intelligence Officer for 16 years. Simple lang po, di ba? Taong 2014, sinuspindi ng NATO ang lahat ng cooperation with Russia. Ibig sabihin, naging outcast si Russia sa NATO. 2019 o sa kasalukuyan, itinuring ng NATO na isang panganib ang Russia na pinamumunuan ni President Putin. Now, here is wisdom. Ganyan na ganyan po nagsimula ang pangyayari na humantong sa pagpatay kay Gaddafi ng Libya. Ganon din po ang nangyari kay Saddam Hussein ng Iraq. Unang hakbang ng propaganda ay ideklara bilang threat. Sinusubaybayan po natin ito dahil sinabi sa Biblia na papatayin ang 2 witnesses. Ngayon, puntahan natin ang million-dollar question. Ang Russia ba ang nagtatag ng New World Order? Hindi. Andyan sa $1 bill ang katibayan kung sino ang Novus Ordo. Hindi rin kalahok ang Russia sa European Union kung saan kasapi ang mga colonizers. By the way, ipapaliwanag natin ang kahulugan ng all-seeing eye at ang pyramid sa hiwalay na video dahil out of topic yan. Nakafocus tayo ngayon kay Russia. Ayon sa mga ipinagdaanan ng Russia at sa mga kasalukuyang nangyayari, siya ang isa sa tumatayong witness laban sa Novus Ordo at sa mga kaalyado nito. Ang malakas na kakampi ng Russia ay walang iba kundi ang China. Ang konklusyon ng Ofirian Heritage, hindi ang Russia or China ang Gog and Magog ng Biblia at hindi rin sila ang nagtatag ng New World Order. Sila ang bansang binigyan ng kapangyarihan na tumutugma bilang 2 witnesses sa Biblia. Ikinakalat ngayon ng mga bulaang propeta na ang Belt and Road Initiative na muling binubuhay ni Russia at China ang New World Order. Yan po ay malaking panliling lang dahil ang ancient Silk Road ng China na bumabagta sa kahabaan ng Hiddekel ay ang original order na inabutan ng Misaya noong isinilang siya dito. Noong umalis ang Misaya,
Nahinto ang Silk Road at isinilang ang Novus Ordo or New World Order. Ang trademark ay nakikita nyo sa $1 bill. Klarado na po. Buo ang paniniwala ng Ophirian na minsan nang ginamit ng Ama ang mga Russians bilang instrumento upang mailigtas ang sangkatauhan noong 1933 hanggang 1945 mula sa kamay ng Nazi Germany. Kung iniisip natin na tapos na yon at nakalipas na, hindi po. Simula pa lang yon sa napakahalagang papel na gagampanan ng Russia hanggang sa huling panahon. Wala pang isang siglo ang lumipas mula nang magbuwis ng 14 milyong buhay ang Russia noong 1945. Sariwang-sariwa pa ang mga sugat. Buhay pa ang maraming veterans at civilian survivors. Mga living witnesses po yan. Tandaan po natin ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ramdam ni Russia na padating na ang panahon na muling mangyayari ang nakaraan at yun ang kanyang pinaghahandaan. Walang iwanan ang motto nila ni China. Pag-uusapan natin ang tungkol sa human rights. Gusto ko ito. Sino ang nangunguna sa pagle-lecture tungkol sa human rights ngayon? European Union. Sino ba ang significant member ng EU? Mga colonizers. Naipakita na natin sa mga nakaraang video ang ginawa nila sa mga Black Hebrews, sa mga Africans, sa Iraq, sa Libya. Tanong, nasaan ang mga may kagagawan ng mga human rights violations na yan? Andyan po sa EU at NATO. Ano ang ginagawa nila? Nagle-lecture po tungkol sa human rights. Nakakatawa, di ba? Ngayon, alam na kung bakit sila kinukundina ng Russia at alam na rin bakit galit ang EU sa Russia pati sa China. Kung naaalala pa, ang Russia ang tumutuligsa sa NATO dahil sa pagpatay kay Gaddafi, ang leader na nagnais ibangon ang buong Africa. Russia din ang tumuligsa sa NATO noong pinatay si Saddam dahil ayaw nitong magpasakop sa Western powers. Sa paningin ng mga hindi nakakaalam ng katotohanan, tila napakasama ni Saddam at Gaddafi. Salamat sa mga propaganda ng Western media, ang daming naniwala sa maamong tupa. Sa totoo lang, ano ba talaga ang kasalanan ng dalawang bansa? Yun ay ang pagpalag nila na sumailalim sa Western control. Dahil ayaw nilang magpasakop, inulan sila ng iba't ibang propaganda tungkol sa human rights hanggang sa tuluyan silang pinatay at winasak ang kanilang bansa. Ano naman ang katibayan na taliwas sa katotohanan ang mga ikinalat na propaganda laban sa kanila? Simple lang po, ikumpara nyo ang Libya sa panahon ni Gaddafi at ngayon. Ganon din po ang Iraq. Ano ang Iraq sa panahon ni Saddam at ano na siya ngayon? Lahat iyan ay mariing kinundina ni Russian President Putin, the witness. Hindi sumama ang Russia sa mainstream European group. Mas ginusto ni Russia makipag-alayan sa Asia. Sa ordinaryong pag-uusap, hindi niya gusto ang European ideology and culture. Kaya wag po kayong magugulat kung bakit lumabas na kontrabida ang Russia at China. Pansinin din na laging si Russia at China ang kumukundina sa mga ginagawa ng mga Europeans kasama na ang Americans. Tandaan natin na 85% ng Americans ay Europeans, lingwahe lang ang ipinagkaiba. Russia ang may pinakamalaking lupain sa buong mundo na sumasakop sa 11 time zones mula sa Scandinavia, the Baltic Sea, and the Atlantic hanggang Far East sa northern borders ng Japan. Sa panahon ng Cold War, Russia ang pangalawang nangunguna sa techno-industrial power na bumangon mula sa internal revolutions. Pinangunahan ng Russia at China ang BRICS economy
at binubuhay ang ancient Silk Road sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. Kung papansinin nyo, ang mga bansang bumuo sa BRICS economy ay ang Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Lahat sila ay may kaugnayan sa mga Hebreo. Hindi pa sa ngayon napapansin ng karamihan ang papel na gagampanan ng Russia sa Pilipinas. Ngunit, dahil masusi nating sinusubaybayan, napansin agad natin ang mabilis na turn of events. Ang kasalukuyang sigalot ng China at Pilipinas ay residual effects lamang ng hindi magandang relasyon ng Pilipinas sa China noong mga nakaraang administrasyon. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, bago dumating ang mga Kastila, malinaw na wala tayong problema noon sa China hanggang sa panahon ni Marcos. Sa mga nakaraang video, ipinakita natin ang mga rason bakit Russia at China ang two olive tree na siya ring two witnesses. Ang two olive tree ay may golden tubes kung saan dumadaloy ang langis papunta sa lampstand na may 7 ilaw. Ang lampstand ay ang lahing Hebreo na nanggagaling kay Heber at nahati sa dalawa niyang anak na sina Peleg at Joktan. Ang langis na nanggagaling sa two olive tree ay sumisimbolo sa ayuda at sustansya para sa mga Hebreo. Bilang two witnesses naman, sila ay magbibigay ng proteksyon sa lahing Hebreo sa huling araw. May kakayahan silang magbuga ng apoy. Sa kasalukuyan, ang dumidinig sa hinaing ng mga Hebreo sa silangan at kanluran ay ang Russia at China. Alam nila ang kasaysayan. Ano ngayon ang ginagawa ng Russia at China bilang two olive tree at witnesses? Inihuhugpong na ng Russia ang kanyang golden tube papunta sa Pilipinas at isusunod niya ang Africa ngayong Oktubre din. Araw lang ang pagitan ng pagpunta ni Pangulong Duterte sa Russia at ang pagpunta ng African Union. Naunang inihugpong ni China ang kanyang golden tube sa Africa. Tinulungan nito na makabangon ang Africa matapos malugmok sa kamay ng mga puting nanakop. Ngunit, hindi pa lubusang naihuhugpong ni China ang Pilipinas dahil sa mga issues tungkol sa teritoryo. Ngunit, tuloy-tuloy naman ang Russia. Sinimulan niya nang ihugpong ang Pilipinas at isusunod niya ang Africa. Isang palatandaan ng paghuhugpong ng Pilipinas at Russia ay makikita sa naval-to-naval pact na hindi inilalabas ang detalye. Para hindi offensive sa ibang bansa, ang tawag nila dyan ay military cooperation o kaya joint military exercise. Hindi nila yan tinatawag na military alliance. Ngunit, saan ba yan patutungo? Sa pananaw natin, ang military cooperation ay isang getting to know each other. Parang courtship stage na patutungo sa mas malalim na relasyon. Sa ating analysis, kapag naihugpong na sa Russia at China ang Pilipinas at Africa, napipinto na ang muling pagkakaisa ng lahi ni Peleg at Joktan. Yan ang Africa at Pilipinas na inilarawan ni Jose Rizal bilang sina Crispin at Basilio sa Noli Me Tangere. Kung idadiagram natin, ganito po ang nangyayari ngayon. Unti-unti nang sumasailalim ang Pilipinas sa proteksyon ng two witnesses. Wala nang makakapigil niyan. Tuloy-tuloy na po yan. Ganun din ang Africa. On guard na po ang China para sa Africa. At lalong lalakas ang Africa kapag naihugpong din sa kanila ang golden tube ni Russia. Ang naisulat ay naisulat. Hindi na bibitawan ng two witnesses ang Pilipinas at Africa. Ngayon, naghuhugpong na ang Pilipinas sa Russia. Ano ang maaaring mangyari na dapat nating obserbahan? Bubuksan ang oil and gas exploration sa South China Sea or West Philippine Sea. Magkakaroon kaya ng objection si China? Initially, yes, pwede siguro. Alam nyo po, minamadali na ng gobyerno natin na mabuksan ang oil drilling sa West Philippine Sea dahil malapit na pong maubos ang Malampaya. Pag naubos yon at wala pang nabubuksan, lahat ng langis na gagamitin natin ay bibilhin sa Middle East na hawak ng OPEC.
Americans and Europeans po ang may control. We will be 100% at their mercy. Nakahanda rin ang Russia na igawa ng nuclear power plant ang Pilipinas kung gugustuhin natin. Matutugunan ng nuclear power plant ang lumalaking pangangailangan ng kuryente para sa industrialization at manufacturing. Nakahanda rin tumulong ang Russia para mapaigting natin ang sandatahang lakas ng bansa. Ang manggagaling sa Russia na mga helicopters, submarine at kung ano-ano pang kagamitan ay brand new. Siyempre, hindi yan libre. Ngunit, mabibili natin sa presyong pangkapitbahay. Kung natatandaan pa, noong ayaw tayong bentahan ng Amerika ng sandata, panahon ng Marawi Siege, ang Russia ang tumulong sa atin sa pamamagitan ng mga military hardware at technical support. Hahadlangan ba ng China ang mas malalim na ugnayan ni Pilipinas sa Russia? Sa aming pananaw, hindi. Bakit kamo? Magkaibigan ang dalawang bansa. They need each other. Magkakaroon lang yan ng mga adjustment. Mas malaki ang posibilidad na magkatulungan pa nga yan. Pareho nilang nakikita na ang Pilipinas ay isang strategic na bansa sa Pasipiko. Sa kabila ng sigalot sa teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas, hindi ipinagdadamot ng China ang oil na makukuha sa West Philippine Sea. Nag-aalok si China ng 60% para sa Pilipinas, 40% naman para sa kanila matapos alisin ang mga gastos. Para sa amin, maganda na po yan. Fair and square na po yan. Kasi kahit makuha natin ang teritoryo, wala naman tayong kakayahan na ma-explore ang karagatan. Ang mangyayari ay lalapit tayo sa Amerika. Problema yan dahil hindi papayag si China na may Western powers na uukupa dyan. Pansinin natin na yan ang pinakabungad o pintuan ni China sa maritime routes. Kung maging deadlock dahil hindi papayag si China, mas tayo ang kawawa. Okay lang sa China dahil marami silang pagkukunan ng langis. Mga bansa na malapit sa Caucasus ang pinagkukunan nila ng langis ngayon. Ganon din po ang Russia. Malaki din ang oil reserves nila. Sa practical na pag-iisip, wala tayong ibang pagpipilian kundi makipag-cooperate sa China at Russia. That is our destiny. Kung titingnan naman natin sa biblical na pananaw, tila ba ginamit ng Ama ang West Philippine Sea para kumapit tayo sa two witnesses at dumistansya sa Novus Ordo, the New World Order. Madaling maayos ang gusot sa pamamagitan ni Russia para masimula na ang pag-aani ng biyaya ng dagat. Sa kabilang dako naman ng mundo, lalong gaganda ang ekonomiya ng Africa kapag nahugpong na rin sa kanila si Russia. Ibig sabihin, palapit na ang panahon na makakauwi ang mga Black Hebrews mula sa apat na sulok ng mundo. Sila ang remnants of Israel, ang mga survivors ng lahi noong mga nabiktima ng transatlantic slave trade. Ganon din po ang Pilipinas. Makakauwi na rin ang mga OFWs mula sa apat na sulok ng mundo. They need to be home because a big day is coming. Ang Russia at China ang magiging tulay ngayon para mapag-isa ang mga Hebreo ng silangan at kanluran. Yan ang matagal nang gustong mangyari ni President Marcos at Gaddafi. Ang mapag-isa ang gold resources ng Pilipinas at Africa na pangtapat sa currency ng Novus Ordo. Sana nakikita nyo po ang wisdom sa aming mga inilalahad. Pag nangyari yon, biglang magniningning ang golden lampstand kasabay naman sa pagtagilid ng ekonomiya ni Novus Ordo. The two witnesses will be killed. Gog and Magog erupts. May karugtong pa itong video, abangan nyo po. Ilalabas natin yan pagkatapos ng unang Africa-Russia Summit na gaganapin sa October 24, 2019. At habang hinihintay natin yan, ipagpapatuloy natin ang kasalukuyang serye na tumatakbo ngayon. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos. Huwag po kayong maiinip. Dadalasan po natin ang paglalabas ng video.
Ipagpaumanhin nyo po ang mga delays kasi gaya po ninyo, nagtatrabaho din po ang mga Ophirians sa araw. At ginagawa po natin ang mga video at saka mga research natin sa gabi. Masaya po kami sa aming ginagawa bilang pagtupad sa ating calling na ilahad ang mga katotohanan. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians.